Isang magandang araw po muli sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po muli ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, ang ating pag-aaral again ay continuation on our series on the Book of Acts, chapter 27 na po tayo, dulong bahagi. At ito po ay pinamagatan nating safe by God's promise, not by human strength. Samahan niyo po ako mga kapatid at atin pong basahin ang mga salita ng Diyos na sa araw na ito ay atin pong pagbubulay-bulayan. On the 14th night, we were still being driven across the Adriatic Sea when about midnight the sailors sensed they were approaching land. They took soundings and found that the water was 120 feet deep. A short time later, they took soundings again and found it was 90 feet deep. Fearing that we would be dashed against the rocks, they dropped 4 anchors from the stern and prayed for daylight. In an attempt to escape from the ship, the sailors let the lifeboat down into the sea, pretending they were going to lower some anchors from the bow. Then Paul said to the centurion and the soldiers, "Unless these men stay with the ship, you cannot be saved." So the soldiers cut the ropes that held the lifeboat and let it drift away. Just before dawn, Paul urged them all to eat. For the last 14 days, he said, you have been in constant suspense and have gone without food. You haven't eaten anything. Now I urge you to take some food. You need it to survive. Not one of you will lose a single hair from his head. After he said this, he took some bread and gave thanks to God in front of them all. Then he took it and began to eat. They were all encouraged and ate some food themselves. Altogether, there were 276 of us on board. When they had eaten as much as they wanted, they lightened the ship by throwing the grain into the sea. When daylight came, they did not recognize the land, but they saw a bay with a sandy beach, where they decided to run the ship aground if they could. Cutting loose the anchors, they left them in the sea and at the same time untied the ropes that held the rudders. Then they hoisted the foresail to the wind and made for the beach. But the ship struck a sandbar and ran aground. The bow stuck fast and would not move, and the stern was broken to pieces by the pounding of the surf. The soldiers planned to kill the prisoners to prevent any of them from swimming away and escaping. But the centurion wanted to spare Paul's life and kept them from carrying out their plan. He ordered those who could swim to jump overboard first and get to land. The rest were to get there on planks or on other pieces of the ship. In this way, everyone reached land safely. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pag-aaralan. Mga kapatid, the context of Acts chapter 27 to 44, Paul is on his way to Rome as a prisoner. Yet God has already promised that Paul will stand before Caesar. Sa chapter 23 pa lang, di ba, may pangitain si Pablo at kinausap siya ng Panginoon na siya'y makakarating ligtas sa Roma dahil siya'y magsasalita pa sa harapan ni Caesar. So all throughout the journey, payapa si Pablo kasi alam niya ang Diyos ay hindi nagkakamali sa kanyang pahayag at ang kanyang mga palatuntunan siguradong mangyayari. Pero alam niyo mga kapatid, minsan, bagamat alam natin ang ating destinasyon, yung pong biyahe papunta sa destinasyon,
wala tayong kasiguruhan doon. Like for instance, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ang mga mananampalataya naniniwalang pag tayo ay namatay, pupunta tayo sa langit. Amen po ba? Pero habang hinihintay natin yung panahon ng ating kamatayan, nasa journey tayo ng buhay at nasa paglalakbay. Sa bawat araw ng buhay, wala tayong katiyakan kung kailan darating ang kamatayan. Kaya namumuhay tayo in anticipation na kung tayo namatay, pagdilat natin, nandun tayo sa piling ng Panginoon sa kalangitan dahil iyon ang kanyang pangako. Or, kung babalik ang Panginoon at madatnan tayong buhay, hindi na tayo makararanas ng kamatayan. Yun po yung ating hinihintay. Pero, habang nandito pa tayo sa mundong ito, namumuhay sa araw-araw, iba't ibang karanasan. Sa journey ng buhay, iba't ibang karanasan, iba't ibang pangyayari na minsan hindi natin gusto at ayaw nating maranasan. Si Paul, alam niya, his destination is Rome. And the purpose of that journey is for him to speak to the king. Alam niya yun ang kanyang misyon. Pero yung biyahe papunta doon, hindi po madali. Hindi po exempted ang mga Kristiyano sa mga sirkumstansya ng buhay. Kaya huwag niyong isipin dahil Kristiyano ka, exempted ka sa pagtaas ng bilihin. Imposible yun, hindi po ba? Huwag mong isipin na palibasa Kristiyano ka. Winter ngayon sa Canada, mainit ang pakiramdam mo samantalang minus 50 ang ginaw. So hindi tayo exempted sa weather phenomenon, or sa mga pangyayari sa ating kapaligiran. Dahil ang ating pagkaunawa, bahagi ito ng ating paglalakbay. Amen? Hindi ka exempted sa traffic, hindi ka exempted sa baha, hindi ka exempted sa korupsyon, hindi ka exempted sa pagmamalabis, hindi tayo exempted sa mga bagay na ito. Pero, huwag nating kakalimutan na sa lahat ng mga pangyayaring ito may kamay na gumagabay, nag-o-orchestrate, at nagpapatupad ng lahat ng ito. At iyon ay ang kamay ng Diyos. Huwag niyo pong kakalimutan, tiniyak na ng Diyos kay Pablo ang kanyang destinasyon. Pero hindi detalyado na inisa-isa ng Diyos ang pang-araw-araw na mangyayari sa kanyang buhay. Kasi kung alam mo na mangyayari bukas, wala nang excitement yon, kapatid. Wala na pong ligaya ang buhay na tiyak mo na kung ano magaganap. Halimbawa, alam mo kung kailan ka mamamatay, napakalumpit naman nun. Kung alam mo 5 araw ka na lang, paano ka pa mabubuhay ng may kapayapaan? Hindi po ba? Gayong alam mong iiwanan mo na ang asawa mo, iwanan mo mga anak mo, iwanan mo lahat. Mahirap po yun sa kalooban ng isang tao. Kaya ang Diyos, on a daily basis, on every minute, hour, day, week, and even month, sa Kanya lang inire-reveal ang mga bagay na nangyayari. Pero si Paul, hindi siya nagugulat na sa mga pangyayaring ito. Bakit? Kasi alam niya, magaganap ang mga bagay na ito pero tiyak na ng Diyos ang destinasyon. Ikaw man kapatid, makinig ka sa akin. Kung ikay mananampalataya, tiyak na ang iyong destinasyon. Kung nananampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, pinananampalatayaan mo yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo na naging katubusan ng iyong kasalanan, pinagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, at ikaw ngayon ay sumusunod, nag-aaral sa palantuntunan ng Diyos sa kanyang mga salita, umasa ka ano man ang mangyari. Kahit napaka-bumpy ng biyahe ng buhay, tiyak na ang destinasyon niyan. At ang destinasyon niyan ay ang pangako ng Diyos na walang makakaagaw sa iyo sa kanyang mga kamay. Sa Acts 27, ating mababasa na sa biyahe ng barko patungo sa Roma, a violent storm threatens to destroy the ship. Kahapon sa ating pag-aaral, maging si Lucas nataranta eh. Take note, si Lucas ang writer nito, hindi po ba, ng Book of Acts. Si Lucas ay isang apostol din. Napakadami na niyang napagdaan ng mga bagyo. Napakarami ng karanasan na siya ay kasama maging ng Panginoong Jesucristo sa paglalakbay sa unos. At there was a time na
Si Jesus nga kasama nila sa bangka. Sinaway ni Jesus ang barko, ang unos, ang storm. Nasaksihan nila 'yon. At ang sabi nga ng mga alagad, grabe naman, sino ba ito na pati ba naman yung panahon, pati ang bagyo sumusunod sa kanya. So, they know what the capacity of God. They know the power of God. Pero dito, sa oras na ito, si Lucas, ang sabi niya, wala na kaming pag-asa. We lose our hope of surviving. Naalala niyo po ba yung pag-aaral natin kahapon? Nawala na siya ng pag-asa. Pero magkaiba sila ng pananaw ni Paul kasi si Paul, tiyak na tiyak niya. Dahil kinausap siya ng Diyos, may misyon pa ang buhay niya, sigurado dadalhin siya ng Diyos sa Roma. So earlier, God spoke through Paul. At sinabi niya sa 27, 22, 25, yung pag-aaral natin kahapon, na wala namang mamamatay sa kanila. Everyone would survive. Pero binalaan na niya ang mga tao, mawawasak ang barko. Kaya nga, di mo ba nung isang araw, ang sabi ni Pablo, huwag tayong umalis, huwag tayong maglakbay. Delikado ang maglakbay, pero ano sabi ng kapitan? Ano, malay mo dito? I've been a sailor all my life. Alam ko kung ano ang mga palatandaan. Alam ko kung pwede o hindi pwedeng maglakbay. So they decided to go. Hindi nila pinakinggan si Paul at ang warning. And ano pong nangyari? Ito na nga po tayo sa karanasang iyon. Now, in verse 27 to 44, we witness how God fulfills His promise. Not by removing danger, but by sovereignly guiding every detail. Alam niyo mga kapatid, sa Biblia, lahat ng mga pinangako ng Diyos at ang kanyang covenant sa kanyang mga anak, lagi niyang tinutupad. God's promises never fail. Yet He ordains both the end and the means. Naniniwala po ba kayo na kapag pinangako ng Diyos ang isang bagay, pati ang pagtupad sa pangakong yun, siya rin ang nagpapatupad? Human action matters. Yung pagkilos natin, yes, nakakatulong. Pero huwag nating kakalimutan, maging yung lakas na meron tayo para magawa yung kalooban ng Diyos, sinusustain din yun ng Diyos. Kaya wala tayong pagmamalaki na kaya natupad yung kalooban ng Diyos dahil sa akin. Hello, natupad yung kalooban ng Diyos dahil binigyan tayo ng lakas, ng tapang para gawin natin ang kanyang kalooban. At the end of the day, not glory to us, but still glory to the Lord who sustains. Amen? Kaya aalisin ito lahat ng pwedeng pride na sumibol sa ating mga puso. Dahil ang katotohanan, magaganap ang gusto ng Diyos ayon sa kanyang ibig. Amen? Now, puntahan na po natin at pag-aralan ang mga talata ng Acts 27 hanggang 44, verse by verse. Let us go to verse 27. Hindi ko po alam kung na-excite kayo sa ating ginagawang pag-aaral, pero ako mismo bilang pastor at bilang lingkod ng Diyos, na aaminin ko sa inyo, hindi lang po 4 na beses ko na pong nabasa itong Book of Acts. When I was still young, a young minister, ginamit ko na po itong Bible study material sa aking mga Bible studies nung ako'y bata pang pastor. At sa simbahang aking nadistinuan, tinalakay na po namin itong aklat ng mga gawa. The same way. Pero alam nyo, I cannot help but again, appreciate the Word of God. Na kahit paulit-ulit mo na itong binabasa, paulit-ulit mo na itong pinag-aaralan, nagbibigay parati ito. Hindi lang ng paalala at ng pagtuturo, kundi ng inspirasyon na mamuhay ng may pagtitiwala sa Diyos. Kaya, tandaan po ninyo, hindi lang naman para sa inyong mga tinuturuan ko ang mensaheng ito, pero specifically para sa akin po ito Nare-refresh po ako bilang lingkod ng Diyos. So Acts 27:27, ano po ang sabi? On the 14th night, we were still being driven across the Adriatic Sea. When about midnight, the sailors sensed they were approaching land.
Kahapon tinapos natin ang pag-aaral doon sa katigasan ng ulo ng mga tripulante at ng kapitan. Humayo tayo pero against sa kanila yung hangin. Against sa kanila yung wind. At kahapon pa kaprasong hangin lang Nakalmado, bumanat na sila. Pero nakita nyo po na kapag talagang against yung wind, wala namang motor ang mga barko nun Puro po yun hangin lang. Hindi po ba yung sailboat? At dahil po doon, nangyari? Paikot-ikot lang sila, hindi sila makausad-usad. At ito po yung napakadelikado. Kasi pag ikaw po mga kapatid ay wala nang kakayahang maglayag dahil against yung hangin, ang alon ang siyang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Wala kang kontrol, ihahampas ka na lang ng alon sa mga batuhan. Kaya 14 night, ang sabi po dito, 14 na araw, palutang-lutang lang sila, still being driven across the Adriatic Sea. 14 days of darkness, 14 days of fear, 14 days of uncertainty, walang assurance kung kailan sila hahampas sa bato at sila ay mamamatay. The ship is still being driven by the storm. Kung ito po mga kapatid ay mabilis lang, sabihin ng mga kapitan pangkaraniwang storm lang to, kaya natin ito. But this is not an ordinary storm. Ang term na ginamit dito Euroclydon, a violent storm. Euroclydon, yun ang term. And this violent storm threatens to destroy the ship. Sinong hindi matatakot? At hindi lang po mga kapatid, yung mga tripulante ang apektado rito, maging si Pablo. Kaya hindi ko alam kung si Pablo ba'y nagdududa na rin ito, Lord. Sabi mo, pupunta ako sa Rome. Bakit ngayon 14 na araw ng palutang-lutang? But still, ayon sa mga talata, payapa si Paul. So ang katotohanan nito mga kapatid, sa kabila ng 14 na kadiliman at takot at kawalang kasiguruhan, God's people may endure long trials, not brief ones. Ang sukatan mga kapatid ng tibay ng pagtitiwala at pananampalataya ay yung mga panahong kailangan nating maghintay. Kailangan nating maghintay, kailan titigil, kailan magbabago ang sirkumstansya. Wala tayong kapangyarihang mag-declare. Kung may pastor na Pentecostal na kasama yung barkong yan, palagay ko katakot-takot na declaration na yun In Jesus' name, I command the storm. Kung nando si Eddie Villanueva, baka nangunguna pa yun, I command in Jesus' name. Si Kenneth Copeland, baka inutusan yung barko at hinipan katulad ng COVID. At kung ano-ano pang mga deklarasyon. Pero wala tayong nakitang ganun. Si Paul, tahimik lang, nananalangin, na naghihintay. Minsan ito ang kailangan matutunan ng mga pastor Yung panahong itahimik natin ang ating mga bibig at umusal ng tahimik na dalangin ng pagtitiwala. Tandaan ninyo, hindi yung sigaw na sigaw sa Diyos ang malakas ang pananampalataya. Makikita nyo ang lakas ng pananampalataya sa tahimik na pagbubulay-bulay at paghingi ng kalooban ng Diyos. Mas matitibay ang pananampalataya ng tahimik kesa doon sa mga naghihiyaw, naglulundag, na para bang hawak nila ang leeg ng Diyos na kaya nilang pilipitin at pasunurin sa kanilang mga kagustuhan. Tama? Kaya pag may nakita kayong ganong mga pastor, isa lang ibig sabihin nun, hindi naiintindihan ng pastor na yon ang salitang pananampalataya at pagtitiwala. They are exercising false doctrine and they are exercising haughtiness and pride. That is not faith. Dahil ang pusong mapagtiwala, kahit na anong nangyayari, magiging payapa, kalmado, at hihintayin ang paggalaw ng kamay ng Diyos. Si Jesus nga mismo pinag-pray ba ni Jesus? Yes! Ang sabi ni Jesus, may this cup pass before me.
Yun ang desire kasi ng flesh eh. Katulad ng desire ng maraming pastor na Pentecostal. Natanggalin agad ang sirkumstansya, baguhin agad ang circumstances, alisin agad ang bagyo, palitan ito ng kapayapaan at kaginhawahan. Doon pinakita ni Jesus, kung flesh ang masusunod, kung laman ang masusunod, ang sabi ni Jesus, may this cup pass before me. Pero alam ng Panginoong Jesus na hindi kailanman dapat maghari ang laman. Ang sagot ni Jesus, not my will, but your will be done. And that is faith. Amen? Ang matibay na pananampalataya, hindi babaguhin ang sirkumstansya, hihingiin ang kalooban ng Ama. So mga kapatid, bilang illustration, like being in a tunnel with no light ahead. That is what they experience. Yet God sees the exit even when we do not. Tandaan mo kapatid, kung nasa sitwasyon ka ngayon na napakadilim, puno ng takot, maybe you are in a place of uncertainty like those people in that boat. Tanaw na ng Diyos ang dulo. Tanaw na ng Diyos kung anong katapusan. At dahil alam na ng Diyos yon, tumiwala tayo sa Diyos. Amen? Now, ito reflection question kapatid. Are you trusting God even when the storm feels prolonged? Or kagaya rin tayo ng mga tripulante dyan. Or kagaya rin tayo ni Lucas na gusto nang sumuko at sabing wala na kaming pag-asa. Or are we like Paul, na in the midst of uncertainty, fear, and darkness, naniniwala siya na anuman ang mangyari, kalooban ito ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Now let us go to verse 28 and 29. They took soundings and found that the water was 120 feet deep. A short time later, they took sounding again and found it was 90 feet deep. Fearing that we would be dashed against the rock, they dropped 4 anchors from the stern and prayed for daylight. So ano po yung naintindihan natin dyan? Yung pong soundings, hindi ko po alam kung may sonar na sila noon, pero ito po yung paraan para malaman kung anong lalim. May paraan sila ng panukat. Hindi ko po alam kung paano yan. Pero dyan, ang sabi, the sailors test the depth and realize na palapit sila ng palapit sa pangpang. Kasi nung unang sukat, ang sabi, 120 feet deep. Kung 120, ligtas pa sila doon kasi malayo yun sa pangpang. Wala silang babanggaang bato sa 120 feet. So kahit magpalutang-lutang kayo ron, wag lang kayong lulubog, wag lang mabibiyak ang barko, ligtas sila. And then a short time later, sinukat uli nila. Doon sila na bahala. Kasi 90 feet na lang. Ibig sabihin, bumabaw ng 30 feet. Palatandaan, lumalapit sila sa isla. At kung lumalapit sila sa island, hindi ito pabor. Bakit? Alam niyo po ba mga kapatid, kung nung araw, si Commodore, dati pong Commodore, ngayon po General na siya, retired General Alexander Flora. Siya po ay isang member namin nung araw doon sa Cavite City. Alam niyo po ang sabi sa akin ni Commodore Flora nung kami nagkukwentuhan, Commodore pa siya noon. Sabi niya, Pastor, ang mga namamatay sa mga shipwreck, halimbawa, yung barko sumadsad doon sa isla, sa mababaw. Dahil nakita na ng mga tao na meron ng island, ang gagawin nilang maglulundagan sila. At pipilitin nilang lumangoy doon sa pangpang. At ito ang very disastrous. Ang kamatayan ay nangyayari sa panahon na sila'y nakatanaw na ng isla. Bakit? Kasi pagtalo nila, yung alon, papunta doon sa isla, matindi. Di po ba? Matindi alon nun.
Ang mangyayari, kakapiraso ka sa gitna ng dagat, iaalon ka pa atras bago bigla kang iyahampas sa bato. Kaya mostly yung mga namamatay, sila yung mga tumalon sa pag-aakala that they can swim to the shore. At ang mga naliligtas, yung mga naghintay. Kasi habang nandun ka sa barko, hindi na naman yung lulubog kasi nakasadsad na yon, sila ang mare-rescue. Kaya yun ang turo. So dito, ina-analyze ko lang, nung nakita ng mga sailor na 90 feet deep na, wala, delikado na. Dito, sa oras na ito mga kapatid, human skill is still useful. Yung karunungan ng tao, nakakatulong pa rin. Kasi ang ginawa nila dito, fearing that we would be dashed against the rock, they dropped 4 anchors from the stern. So, 4 na angkla. Ano ibig sabihin nun? Kapag 4 na angkla, hindi ka nagagalaw. Nakastay ka na lang doon sa lugar dahil may angkla na yung barko. Matalino itong mga itong mga tripulante at ang kapitan. Para hindi ka na anurin. Hindi ka na pupunta doon sa mababaw. Nandun ka na sa 90 feet deep. Pero tandaan natin, human wisdom alone cannot save. Dahil nandun man kayo habang panahon, kung hindi titigil ang bagyo, mamamatay kayo lahat sa gutom doon. And take note, human skill is useful and God uses ordinary means para maligtas. At dito ang ginamit, navigation, anchors, while remaining fully, God uses ordinary means while remaining fully sovereign. Ginagamit ng Diyos ang mga bagay na ito para magturo, ginagamit ng Diyos ang mga bagay na ito para maligtas ang kanyang mga anak. So ano reflection questions? Do you rely more on skill than on God's power and God's word? Minsan ito na lang po minsan madalas ang basehan natin ang ating mga desisyon sa buhay Karunungan na lang ng tao, pasya ng tao. Pero tandaan natin, bagamat nakakatulong yung karanasan ng tao, galing ng tao, pinag-aralan ng tao, hindi ito sapat para sa ating kaligtasan. Talagang ang ating kaligtasan at ang mga biyaya ng buhay ay probisyon at bigay ng ating Panginoon. Ano nangyari sa verse 30? Ayan. In an attempt to escape from the ship, the sailors let the lifeboat down into the sea, pretending they were going to lower some anchors from the bow. Ayan. Ano sabi ng tripulante? Dahil siguro konti yung lifeboat. At ang dami nila may 200 sila. So yung mga tripulante gustong makaisa, ibababa yung lifeboat, sasakay sila sa lifeboat, at tatakas sila. Iiwanan nila yung barko. Sila ay sasagwan at bahala na kung saan makarating. Dahil nakita nila mababaw na 90 feet na lang More or less, baka sila ay makarating sa pangpang. So in an attempt to escape, binaba nila ang lifeboat na nagkukunwaring ang ibinababa nila ay angkla. Mga kapatid, nakita niyo po yung katusuhan ng mga tao, no? Kung inaakala natin na ngayon lang mga tuso at madaya ang mga tao, noon pa man. Maging panahon pa ng mga alagad, marami na hong ganyan. Na ililigtas ang sarili kahit na kapahamakan ng iba. Na kahit na makalamang, gagawin ang lahat. Walang pakialam sa safety ng iba. Some sailors try to abandon ship secretly. At ang tawag doon mga kapatid, self-preservation. Pero tandaan, self-preservation apart from God's will leads to destruction. Kapahamakan din ang dulot nito. Katulad niyan ay jumping from a burning house without checking kung may sasalo sa'yo na mga firemen na mayroong net. Nakita ko po nung isang araw sa telebisyon yung isang babae sa nasusunog na bahay sa Visayas yata yun, o yung building.
na inihagis yung kanyang mga aso. No, bakit niya inihagis? Kasi merong sasalo sa baba eh. Merong mga sumasalo. At nung naihagis niya na yung kanyang dalawang aso, saka naman siya bumaba. At sakto naman yung ladder ng firemen, sakto na pababa na siya. Pero alam niyo po ba mga kapatid, yung self-preservation, kagustuhan mong iligtas ang iyong sarili para sa kapahamakan ng iba, masamang motibo, minsan ito rin yung ikinapapahamak natin. Ano po? Now, bilang reflection questions, tanong kapatid, are there areas where fear is leading you to disobedience? May mga bahagi ba ng buhay mo na kahit na alam mong mali, kahit na alam mong hindi matuwid, gagawin mo para lang iligtas ang sarili mo? Or para lang dahil lang sa takot na ikaw ay mapahamak? Verse 31. Then Paul said to the centurion and the soldiers, pag hindi bumalik ang mga taong yan, patay sila. Unless these men stay with the ship, you cannot be saved. Nagbigay ng warning si Pablo, ang kaligtasan nyo ay ang manatili sa barko. Pag kayo umalis dito, mamamatay kayo. Ano ang key doctrine dito mga kapatid? Nandito po yung God's promise includes necessary obedience. Sinabi ng Diyos kay Pablo, maliligtas kayo, mawawasak tong barko. Pero marahil sinabi rin niya, this is how you will be saved. And the Apostle Paul told that to the centurion and to the soldiers. This is not a contradiction of sovereignty. God ordains the means and the ends as well. Kung sinabi ng Diyos kung ano dulo, Diyos din ang siyang gagawa ng paraan para makarating dun sa dulo. Amen? Kung sinabi na ng Diyos kay Pablo na dadalhin kita sa Roma, walang mapapahamak at mamamatay kahit isa sa inyo, sinabi na ng Diyos yun paano mangyayari. Kaya dito sinabi ni Pablo, sige subukan yung labagin yung sinasabi ng Diyos, tumakas kayo, magkakamatay kayo. Hindi po yun contradiction. Kundi sinasabi ni Pablo, yung safety ninyo ay nakadepende sa sinabing paraan ng ating Diyos. Let us just follow and obey what God commanded and no one will perish. Amen? Tanong, do you obey God's instruction even when the outcome seems guaranteed? Let us go to verse 32. So the soldiers cut the ropes that held the lifeboat and let it drift away. So ano ginawa ng mga sundalo? Ay, inalpasan na nila yung lifeboat. Wala nang alisan talaga. Yung only means para sila'y makaalis sa barko, pinutol na nila, hinayaan na nila ito, wala nang makakatakas ngayon sa barko. Immediately, obedience follows Paul's warning. Ano ang katotohanan? Faith acts decisively on God's word. Like burning the bridge behind you, meaning full dependence on God alone. Ang pagsunod daw sa Panginoon walang lingon-lingon. Wala naman nag-aararo na habang nag-aararo, nakatingin sa likod. Hindi ba sa harapan talaga ang tingin? Katulad din noong panahon ni Lot, na kung saan ang bilin ng Diyos, pagtakas ninyo sa Sodom, wala nang lingon-lingon, dire-diretso na. At ang paglingon, nagdulot ng kapahamakan. Ang pagputol ng tali ng lifeboat ay palatandaang, yes Lord, totally, we will just depend on you for our safety. Amen? Now, bilang reflection, what lifeboats is God asking you to cut off? Meron bang mga dating pinagtitiwalaan ka na means ng iyong kaligtasan? Means ng iyong safety and satisfaction na nais ng Diyos na putulin mo at i-let go? May mga bagay ba na kailangan ka ng pakawalan? Dahil
Sa halip na sa Diyos, ay dito ka lubusang nagtitiwala at umaasa. Na doon mo isinasalig ang iyong pag-asa. Gaano karami ang naririnig ko na isang tama lang sa loto, solve na lahat ang problema ko. Isang tama lang ng jackpot sa casino, solve na ang problema ko. Napakabuhay na pagtitiwala na nagsisilbing pag-asa ng maraming mga tao. Mga kapatid, putulin natin ang mga bagay na yon and let us let it go. Hindi iyon ang magiging kaligtasan natin. At hindi iyon ang solusyon sa bagay na ating pinagdadaanan. Let us go to verses 33 and 34. Just before dawn, Paul urged them to eat. For the last 14 days, he said, you have been in constant suspense and have gone without food. You haven't eaten anything. Now I urge you to take some food. You need it to survive. Not one of you will lose a single hair from his head. So bago sinabi ni Pablo yung kasiguruhan na hindi kayo masasaling, hindi kayo mamamatay, walang mawawala ni isang buhok sa inyong ulo, sinabi ni Pablo kung anong dapat gawin. At ang sabi ni Pablo, kumain kayo kasi kailangan nyo ng lakas para kayo ay makaligtas. Paul urges them to eat for strength. Ano po ang spiritual truth dito? God cares for both spiritual faith and physical needs. Naalala ko po rito si Elijah, nung siya'y na-depress. Nagtatakbo, natakot, napapatayin siya ni Jezebel at ni King Ahab. So anong ginawa ni Elijah? Dahil sa kanyang depression, nagtago sa kuweba. At doon sa kuweba, naiintindihan ng Diyos yung kanyang kalagayan. Pagod ang katawan, pagod ang isipan. Pero bago ni-resolve ng Diyos ang espiritual na kalagayan ng buhay ni Elijah, tinugunan muna ng Diyos ang pangangailangan niyang pisikal. Araw-araw pinakakain siya ng raven. At nung lumakas na ang kanyang pisikal na katawan dahil nakakain at nakapagpahinga, pinalabas siya ng Diyos sa kuweba. Pinadaan ng Diyos ang hangin. Pinadaan ng Diyos ang thunder. Pinadaan ng Diyos ang apoy. Ang sabi, wala doon sa mga yon ang Diyos. At nasumpungan ni Elijah ang Diyos saan? Sa still, small voice. Sa mahinang bulong, nandun ang Diyos. Minsan talaga hong kailangan lang nating magpahinga, pumayapa, kumain, at pati ang mga bagay na espiritual magiging kasunod nito. Hanggat ang puso, ang katawan, ang isipan ay bagabag, ang bagay na espiritual, naaapektuhan ito. Kaya maging ang pagsamba, kapatid, di ba? Pati ang pagsamba, pinaghahandaan yan. Naalala niyo po ba na ang Panginoong Yesus sa Getsemani, ano ang sabi niya sa mga alagad? Samahan niyo ako manalangin kahit isang oras lang. Pagbalik ng Panginoon, ano dinatnan niya? Mga alagad na tulog. Naintindihan ng Panginoon yun kasi maghapon na sila eh. Pagod ang katawan. Kaya ang sabi ng Panginoon, the spirit is willing, but the flesh is weak. Naniniwala ako maraming mga mananampalataya kapag pupunta sa pananambahan, ang desire naman nila sumamba eh. Tama? Ang desire nila makinig, mag-aral ng salita ng Diyos. Pero gaano kadalas? Kahit na interesado kang makinig, para kang ipinag-ehele ng 100 demonyo sa antok. Lalo na pag si Pastor Ruel ang speaker, mahaba mag-sermon. Parang may naglalambiting mga demonyito sa mata mo at hinihila ka para matulog. Tama o mali? Gusto ng espiritu pero mahina ang katawan. Kaya po, maging ang pagsamba, ang pakikipagtagpo sa Diyos sa espiritual, pinaghahandaan yan. Pupunta ka sa linggo para manambahan, Sabado, maaga ka matulog. Hindi umaga ka na matutulog. Sasabihin mo, linggo naman bukas, pwede mapuyat.
Kaya yung Sabado, madaling araw ka na matutulog, ano aasahan mo? Oo nga, pupunta ka nga sa simbahan. Kaya ng espiritu, hindi na kaya ng katawan. Kaya katulad ng mga alagad, dinatna ng Panginoon. Nandun nga sila sa presensya ng Panginoon, kasama nga sila ng Panginoon. Pero yung ministeryong inaasahan at inihingi ng Panginoon na samahan siya sa pananalangin, ginawa nila? Tinulugan nila ang mga bagay na yan. You are physically present, but spiritually, mentally absent. Sabi ni Pablo, mahalagang kumain kayo, kailangan ito para kayo mag-survive. Tandaan mga kapatid, ang question, do you neglect God's provision while claiming to trust Him? Tandaan ninyo mga kapatid, faith is not neglect of the body. We are called to be steward of our body. Hindi po pwedeng sasabihin mo na, bahala na Panginoon, siya naman nakakaalam ng lahat eh. No. Binigyan nga tayo ng responsibilidad na alagaan ang ating mga katawan. At dito sinasabi yun ni Pablo, responsibilidad mo yan. Responsibilidad mo gamot. Responsibilidad mo ehersisyo. Responsibilidad mo ang kumain. Dahil kailangan mo yan to survive. Tingnan niyo po yung verse 34. Basahin mo po at sabihin mo sa puso mo. Basahin mo yung paalala ni Pablo. Acts 27:34. Ang sabi ni Pablo, now, ngayon, I urge you to take some food. You need it to survive. Not one of you will lose a single hair from his head. Diba? Tugman-tugma, tamang-tama to sa mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos, sigurado namang ligtas. Amen? Walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Amen? Sigurado tayo ng kaligtasang espiritual. Amen? Pero hanggat nandito ka sa katawang lupa, pakainin mo to. Ang pinag-uusapan dito, physical. You need to eat to survive. Lagi ko po sinasabi sa misis ko, alam mo mahal, wala na akong gana kumain. Pag tumatanda na ho pala mga kapatid, dati hindi ko to nararanasan eh. Nung ako po yung umidad na ng 55, ako po ngayon ay 58 na eh. Kapag ganito na ang edad, pati po yung taste buds, pati taste bud nagbabago na. May mga pagkakataon, dahil nga siguro sa dami ng gamot din na iniinom ko, metallic na po yung lasa ko eh. Yun po yung tinatawag na metallic taste. Bunga ng mga gamot yun na iniinom. Wala ka ng gana kumain. Nag-o-Ozempic pa ho ako. Alam niyo po ba yung Ozempic sa mga nasa Pilipinas? Yun po yung sinasaksak para mawalan ka ng gana kumain. And I'm taking that once a week. Kaya kung hindi pa ako mag-imagine ng masarap na pagkain at manood ng mga food channel sa YouTube, minsan nakakaraos, minsan parang okay na sa akin, pati na tinapay lang. Hindi na po ako kumakain ng kanin sa loob po ng 6 na buwan ng mahigit. 6 months na po akong walang rice, mga kapatid. Nakakatulong naman po sa akin kasi sugar ko bumababa, pero hindi ko na po hinahanap ngayon ng kanin eh. Nasanay na po ako talaga ng walang rice. Ang problema lang, yung mga dating paborito kong ginataang tulingan, adobong galunggong, pritong danggit at pritong tuyo, hindi ko na po makakain yun kasi hindi mo na po makakain yun ng walang kanin, hindi po ba? Pero bakit ko kinukwento ang mga bagay na ito? Kasi responsibilidad natin ang ating kalusugan. Amen? Kailangan nating palakasin ito to survive. Now, do you neglect God's provision while claiming to trust Him? Hindi pwede yun. Hindi pwedeng puro dasal ka na lang at puro Bible study ka na lang. Gaano kalaking kairresponsablihan? Yung ikaw, wala nang ginawa, kundi lagi ka na lang sa simbahan, ayaw ka na maghanap buhay para pakainin ang iyong mga anak. Hindi yun ang utos ng Diyos.
Hindi yung puro dasal ka na lang, maghapon, nakakulong ka sa bahay, puro dasal na lang ginagawa mo. Hindi ka nagluluto para sa asawa mo, hindi ka nag-aalaga ng mga anak mo, hindi yun normal. Pag ganun ka kapatid, hindi ka relihiyoso at hindi ka malakas sa pananampalataya, mental hospital ang uuwian mo nun. Kasi dito po, ipinakikita ang pagiging balanse ng bagay na espiritual at bagay na pisikal. Amen? Now let us go to verse 35. After he said this, he took some bread and gave thanks to God in front of them all. Then he broke it and began to eat. So, nag-communion dito. Paul breaks bread and gives thanks in the middle of danger. Sa gitna ng unos, pwede namang gawin pa rin ang mga bagay na espiritual. Katulad ng paglilingkod, ng communion, ng paggunita, lahat pwedeng gawin sa gitna ng unos. At minsan ito ang ating nakakalimutan. Kapag nasa gitna na tayo ng unos, nasa gitna na tayo ng problema, huli na sa ating gunita ang pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Pero dito mga kapatid, si Paul, in the middle of this crisis, breaks bread, give thanks, even in the middle of danger. Anong katotohanan ng tinuturo sa atin dito? Thanksgiving is an act of faith and not on circumstances. Ang pasasalamat at pagpupuri sa Diyos na ay act of faith. And this is not based on circumstances. Amen? Now, to illustrate, worship in storm proves God is your anchor. Ang pagsamba sa gitna ng unos, palatandaan na ang Diyos ang iyong angkla. Amen? So bilang reflection, can you thank God before deliverance comes? Or you will only thank God after being delivered? Magkaiba yon. Mapapasalamatan mo ba ang Diyos bago pa man ang kaligtasan? Or pasasalamatan mo lang siya pagkatapos niyang tugunan ang iyong pangangailangan? Let us go now to verse 36 hanggang 38. They were all encouraged and ate some food themselves. Altogether, they were 276 of us on board. When they had eaten as much as they wanted, they lightened the ship by throwing the grain into the sea. So ang sabi ng verse, everyone is encouraged and eat. So ano pong ibig sabihin niyan? Nung sila'y nagsikain, na-encourage ang bawat isa, binanggit pa ang bilang kung ilan sila, palatandaan na kung 276 sila na sumakay, 276 din silang bababa. Walang mapapahamak sa kanila. At nang sila'y kumain, anong ginawa nila? Busog na sila, yung mga ibang pagkain nila, tinapon na nila. Inihagis nila sa dagat, palatandaan ng pagtitiwala na ang Diyos ang siyang gagawa ng paraan para sa kanilang kaligtasan. It is no longer about them. It is no longer about what they think is right. It is no longer about their knowledge on how to survive. It is now faith in action. Ang katotohanan, godly faith strengthens others. Kaya bilang application, a calm believer can steady an entire community. Ang kapayapaan ni Pablo, nagbigay ng kapayapaan sa iba. Naniniwala ako, maging si Lucas sa pagkakataong ito, payapa na rin siya. Bilang reflection, kapatid, does your faith encourage others in crisis? O ikaw ang pangunahin na nangunguna pa sa pagkatakot at pag-aalala? Bilang mga Kristiyano, ito dapat yung halimbawa natin Yung tayo'y manguna pagdating sa pagtitiwala at pananampalataya. Napakadami ngayon mga tarantahing Pilipino Tarantahing Kristiyano. Konting kibot lang, wala na. Taranta na. Pero bilang Kristiyano, that is the challenge. For us to be calm and be trusting
that God is fully in control. Puntahan natin ang verse 39 hanggang 41 na. When daylight came, they did not recognize the land. Ayan, palapit na ng palapit eh. Hindi nila napansin, nasa tabing, ano na tawag doon? Yung pampang. They saw a bay with a sandy beach, where they decided to run the ship aground if they could. So pinutol nila ang anchor, and they left them in the sea, and at the same time untied the ropes that held the rudders. Then they hoisted the foresail to the wind and made for the beach. Pero ano nangyari? Sa verse 41, the ship struck a sandbar and ran aground. The bow stuck fast and would not move, and the stern was broken to pieces by the pounding of the surf. So, ano sumunod na nangyari? Pag sikat ng araw, nakarating na sila sa land. Pero ang sabi, ang barko ay nawasak. Ano key lesson? God will save people, not the possessions. Minsan, para lubusan tayong magtiwala, tatanggalin talaga ng Diyos intentional ang mga bagay na ating pinagsasaligan ng ating kaligtasan. God destroys the ship, but He saves all the people on the ship. God keeps His promise exactly as spoken. Sabi niya kay Paul, all survive, ship will be lost. Kaya bilang illustration mga kapatid, sometimes God removes what we trust so we cling only to Him. Amen? Naranasan mo na ba to kapatid na para bang in an instant, in a click of a finger, tinanggal sa ng Diyos lahat nung sinasaligan mo. And yet sa kabila nun, hindi ka naman pinabayaan ng Diyos. Nagugulat ka siguro paano ka sinusustain ng Diyos ng kanyang probisyon. Sa kabila ng tinanggal niya ang lahat ng mga bagay na pinagtitiwalaan mo at sinasandigan mo. Amen? Now, bilang reflection mga kapatid, are you willing to lose earthly security to gain God's faithfulness? Now, let us go to verse 42 hanggang 43. The soldiers planned to kill the prisoner to prevent any of them from swimming away and escaping. But the centurion wanted to spare Paul's life and kept them from carrying out their plan. He ordered those who could swim to jump overboard and get to the land. So, the centurion spares Paul and he stops the plan of killing the prisoner. So, ano po nangyari? God protects His servant through unlikely people. And this is what we call the doctrine of providence. God rules even the decision of unbelievers. Sa mga pagpapasya ng hindi mananampalataya, nagiging instrumento ito sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Bilang reflection questions, do you recognize God's protection even through unexpected sources? Minsan ang tulong, hindi naman lahat galing sa anak ng Diyos eh. Hindi naman lagi sa kapatid ng gagaling. Minsan nga sa mga unlikely sources. But then, huwag niyong kalimutan, kamay din ng Diyos ang nagpapahintulot ng mga bagay na ito. Amen? Now, doon na tayo sa last verse ng chapter 27, ang verse 24. The rest were to get there on planks or on other pieces of the ship. In this way, everyone reached land safely. God's promise is fully fulfilled. Walang napahamak kahit isa. Yes, nawasak ang barko, pero lahat sila ligtas. 276, all in all. Final truth, God never fails. Not one soul is lost. Ano po ang theological summary ng ating pag-aaral? 1. God's promise was sure.
Amen? 2. Human obedience mattered. Importante ang pagsunod. At panghuli, God's sovereignty ruled all. Amen? Ano ang major theme ng ating pag-aaral? Inilagay ko to sa dulo bilang summary na rin. 1. God's promise never fail. Faith obeys even when outcome seems certain. God saves lives, not comfort. Thanksgiving in trials magnifies God. And the last, providence governs every detail. Amen? So, bilang group or personal discussion, final reflection question 1, what storms is God using to deepen your faith? 2, are you clinging to lifeboats instead of trusting God fully? 3, how does your response to crisis affect others? And the last, what have you lost that God used to bring you closer to Him? Tayo po ay tumungo, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we praise you as the sovereign God who keeps every promise. Thank you for being faithful, even when the storm is fierce, and even we are in the middle of it. Teach us, O Lord, to trust your word, to obey without fear, and to give thanks even before deliverance comes. Tanggalin mo yung aming labis na pagtitiwala sa bagay sa halip na sa iyo. Iangkla mo ang aming mga puso sa aming Panginoong Hesukristo. May our lives point others to your power and grace. May we rest in your providence, knowing that those whom you promise to save, you will surely bring safely home. Ingatan mo ang aking mga kapatid. Tugunin mo ang kanilang mga dalangin, lalo na yung hindi labag sa iyong kalooban. Kung may mga humihingi ng kagalingan, iparanas mo po ang kaginawahan. At kung may mga bagay na nagiging kabigatan, hiling namin ang iyong kagaangan. This we ask in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ito po muli ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless you mga kapatid.